sa kaya'y nakahandusay at wala ng buhay, maliban po sa isang nanay, naduguan po't awang-awa ako. Mabuti na lamang po na kahit ganoon, nagawa pa niyang makagapang, papalapit doon sa driver ng jeep, na sa kabutihang palad po ay buhay pa rin naman. At ang tangi na lamang pong nasambit ng nanay, awang-awa po ako. Pinakinggan ko eh. Sabi ng nanay, Mamang driver! Mamang driver! Yung sukli po nung 20. Palakpakan naman po. Maraming salamat. At siyempre po, nako, minamahal po natin. Wala po tayong lahat dito. Hindi niyo po ako napapanood o nakikita. Gayon din naman kayo. Wala akong nakikita. Kung hindi po sa ating minamahal na patrona, siyempre po, na talagang gumagabay sa ating mga mata. Palakpakan niya po natin ang patrona natin, ang Santa Lucia! Ako, nakakatuwa po. Nandito ako naging bahagi. Kaya kinakarir ko na po ito para po sa inyong lahat. At siyempre po, simbahan po. Nung isang linggo po, pumunta po ako ng simbahan. Dumaan po ako. Nagkataon naman hot paswerte ko dahil meron ng misa, dahil may pare, saka nakaipon yung mga tao sa harapan. Maya-maya po, hindi pa po ako nakakapagsimulang magdasal, may pumasok kong isang babae, sumisigaw, nagwawala. Ang sabi po ng babae, itigil ang kasal! May asawa na ang lalaking yan! Kinabahan ako, lahat ng tao tumingin sa kanya, inulit pa, itigil ang kasal! May asawa na ang lalaking yan! Ang sabi po ng pare, sige, ilakas mo pa, binyag to, tanga. Palakpakan naman, maraming salamat. Sa hindi po nakakaalam at kung hindi nyo napanood yung aking Talamboy sa Star Confessions, ang akin pong naging inspirasyon sa pagsali ko sa talentadong Pinoy. Ako po'y dating utility man lamang sa isang butika sa Manson Drug, tagawalis ng sahig, floor manager ho ako. Tapos tagalinis ng inidoro, utusan ng aking mga katrabaho, at isang milagro po ang talentadong Pinoy para po sa akin. Namatay po ang aking ina dahil sa breast cancer. Siya po ang aking naging inspirasyon kahit nasa langit na siya. Akin pa pong naaalala nung nabubuhay pa yung aking ina. Ako po'y kumakain ng almusal isang umaga, nagising po yung aking ina. Ang sabi ng aking ina, hoy anak, ang lakas-lakas mong kumain, ang takaw-takaw mo, hindi ka naman mautusan, isa kang batugan. Sinagot ko na po yung aking ina. Ang sabi ko'y, ina, kapag yung baboy natin ang malakas kumain, tuwang-tuwa ka. Pero kapag ako, nagagalit ka, sino ba talaga ang anak mo sa amin? Ako ba o yung baboy? Pero kinabukasan po, bati na ho kami ng aking ina. Ganyan naman ang mag-ina, away bate. Ako po'y nagising kinabukasan, siya po'y naglalabas sa kusina. Ang sabi ko, ina, ano po ba ulam natin? Anak, tingnan mo na lang sa rep. Wala naman po tayong rep. Di wala tayong ulam. Sumalangit daw ang kaluluwa ng aking ina. Yun naman ang aking ama, ayaw tumigil ng kapapanigarilyo. Mabuti na lamang ho at nung isang linggo ay nakapagbasa po siya ng libro at nabasa po niya roon na ang paninigarilyo ay nakakasama sa kalusugan ng tao. Kaya po simula nung isang linggo ay itinigil na po niya ang pagbabasa ng libro. Pagdating ko po dyan kanina, pagbaba ko po sa bahay ng mother ni Kapitan Arman, may lumapit po sa akin isang babae. Ang sabi sa akin, Makata, hindi mo ba ako natatandaan? Ako yung dati mong kasintahan. Hindi ko naman po maaalala sapagkat hindi po pamilyar yung itsura, pero pamilyar po yung baho ng hininga. Amoy basang alipunga. Pero may naging girlfriend po ako rito. Sa katunayan nga po, nagsasama na kami gabi-gabi. Sobrang taba nga lang po yan ako, talagang napaka-chubby. At sa sobrang taba nga po niya, akala ko nga po pasok na. Singit pa lang pala. Gusto niyo na po ba akong tumula? Palakpakan naman no, maraming salamat. Hindi ko na po masyado mahaba dahil baka yung mga maglalaban-laban natin sa kantahan. At siyempre po, nako, napakasarap siguro magpakasal dito sa mga mag-shota dyan. Mamaya, magpapakit kami ng girls dito at bibigyan ko ng premyo kung sino yung makikipag-showdown sa aking kasamang talentado. Naalala ko nga po pala, pag umattend naman ako ng kasalan, may kwento ko lamang, lagi po akong tinutokso nung binata pa ako ng aking mga tiyahin at lola. Ang sabi po sa akin, uy, siya na ang susunod. A-attend na naman ako ng kasal. Tutoksuhin na naman ako. Uy, siya na ang susunod. A-attend na naman ako. Tutoksuhin na naman ako. Uy, siya na ang susunod. Kasama ko pa yung girlfriend ko nun. Mabuti na lang po, nung mga sumunod na araw, nakaganti ako sa kanila. Dahil meron kaming namatay na kamag-anak. Nakita ko sila sa lamayan. Ang sabi ko sa kanila, uy, sila na ang susunod. Saan mo gusto sitang manidig? Sa Kalumpit o sa San Juan? Eto na po yung tula. Palakpakan naman po. Maraming salamat po. Malapit ko nang tawagin ng aking katambal. Kumusta po mga kapatid?
kapatid sa nakatayot na sa silya, sa mga kapuso at mga kapamilya, narito po si Makatang mukhang pang telenovela, mas gwapo kay Daniel Padilla at kay Aljur Abrenica. Dito pala sa Santa Lucia ay maraming magaganda. Magagandang gaya at saka kalsada. Marami ring pogi akong napagkita. Paglulo ng bato ang sigaw ay Darna. Mula po sa baha, itong manunula. Nang dumating rito, ipiso man ay wala, ni walang alahas kahit tanikala. Ang tanging dala ko'y ang gwapo kong mukha. Nabagit ko po yung baha. Ako po'y taga Carillo sa Hagunoy. Siyempre, pag umuulan ng malakas, binabaha ang palit, dumadaan sa kalumpit, at saka pa lamang yung baha, eh, pa sa amin lalapit. Kaya po pagdaan ng baha sa amin, mapanghina. Nung ako'y bata pong magaling. Nasunog pati bahay nang ako'y magsaing. Tinirador ko ang ibon, lumipad sa hangin. Lolo ko ang tinamaan, kung kaya naduling. Doon sa lolo ko'y marami akong atraso. Pinaglalaruan ko kasi ang kanyang pustiso. Nang biglang dumulas, nahulog sa inidoro. Kaya naman bunganga niya ay amoy Poso Negro. Natutuwa ako sa mga bata na ngayon ay nanonood. Kahit buhating gabi na ay hindi pa natutulog. Yung isang bata ay tumutulo pa ang uhog. Natawa ka naman, eh labas ang iyong itlog. Hiwalay na si Derek at si Angelica. At ngayon ang siyota, si John Lloyd na pala. Ang tanong ng inan, paano siya ina? Huwag na pong mag-alala, sapagkat kami na. Ito palang si Hart ay mahilig sa cheese. At itong si James Yap, pina-idol ni Chris. Mga pangyayaring lubhang mabibilis. Itong si Napoles, ngayon ay napulis. Si Freddy Aguilar nagsyota ng 16. May mga balita na nakakalito. Ito raw si Mahal, tumangkat ng gusto. At si Madam Auring nagdadalang tao kung sino ang ama. Ay hindi po ako. Mga balita pong ating inabangan, mga pangyayaring makatotohanan. Pagdating ng ngayong gabi, 13 ng Disyembre, nitong ating buwan, mahal na patron ng Santa Lucia, ang may kapiestahan, isa naman hong palakpakan. Kayo po ang patron ng aming itinuturing. Ilaw na kawaksi, paglakad sa dilim. Tulay na tawiran kung ating sapitin ang katagumpayan ng gintong mithiin. Umiigsi itong oras, munti ko nang malimutan. Marami pang mangyayaring magagandang kaganapan. Dahil dito ang tula ko'y umabot na sa sukdulan. Bago ko tawagin ang aking kasamahan, ako na may inyong palakpakan. Maraming salamat po. At ito na po, live na live from TV5, ang talentadong Pinoy 8 Hall of Famer, ang pinakamagaling na nagbibitbak sa buong Pilipinas, 10 beses nanalo sa talentadong Pinoy. Ladies and gentlemen, palakpakan po natin, the boy next door, Beatbox War! Dalawa po kaming talentado rito, nililinaw ko lang. Dahil ako ang inyong kababayan, natural ako ang pinakamagaling. At ito pong kasama ko, ay wala lang ho talaga akong maisama, kaya sinama ko rito. Pero ang totoo niyan, wala namang kwenta ang talento nito. Nahiya naman ako sa sinabi mo. Dapat lang, dahil teritoryo ko to. Hello, magandang po. Ako po si Big Box Door. Palakpakan naman po. Thank you. Ayan. Dami magaganda rito, di ba? Oo. Ang mga tao sa Santa Lucia, puro mukhang artistahin. At dito ako maraming kaibigan. May ang kaklasiko po dyan, si Rodante Cruz, Rodante Cortez. Kaklasiko po yun sa BSU. Si Sir Eling Lagman naman ho, ang aking teacher sa sir ko po sa Victorino Flores Memorial Institute. Pare, dami maganda, no? Yes. Puro artistahin. Artista. Nasaan po yung mga mukhang artistahin dyan? Oh, ayun, sa channel 2, mga kamukha. Yung isang babae, ano, kamukha ni Kim. Channel 2. Oh, Kim. Kamukha ni Kim. Oh, yun. Saan? Sa likod nung nakablock. Kim Cho? Kuya Kim. Ito, mga kamukha ni Ann. Ann Curtis. Andrew E. Dami maganda, no? Sino naalala mo pag nakakakita ka ng maganda? Asawa mo. Bullshit! Bakit? Lagi mong binabanggit yung asawa kong hayop ka. Napapansin ko yan eh. Umamin ka nga sa harap ng mga kabarangay ko. Bubugbugin ka namin dito. Sandali lang. Eh, gusto ka ba sa misis ko?
Alam mo pare, tanong ko lang sa'yo, magagalit ka ba kung sasabihin ko sa'yo may gusto ka sa misis mo? Bakit naman ako magagalit? Eh gusto ko rin naman yung misis mo. Walang iyak. Naghihinala na nga ako dun sa misis ko eh. Bakit? Kumuha ba naman kahapon ng bagong driver, ang gwapo? O tapos? Eh naghihinala ako. Eh wala naman kami sa sakyan. Nung isang gabi, nag-away kami ng misis ko. Kaya hindi ko kasama eh. Sino nanalo? Hindi ko alam. Basta ang huli kong natatandaan, ang huling sinabi ko sa kanya, tumigil ka na dahil nagdidilim na ang paningin ko. Yan ang sinasabi ko, dapat matapang ka, hindi ka nagpapa-under pare. Tumigil ka na dahil nagdidilim na ang paningin ko. Ano sabi niya? Hindi ko na alam. Bakit? Eh nawalan na ako ng malay, sakal-sakal niya ako sa ligid. Kala ko matapang. Tumigil ka na. Kaya nga ako nagpunta rito, para luminaw yung paningin ko. Nung isang gabi, mas matindi pinag-awayan namin. Bakit? Nagpapabili ba naman ng bagong bra? Ano sabi mo? Yan sabi ko, bakit nagbabra ka pa? Eh, ang liit-liit naman ang dibdib mo. Ano sabi niya? Eh, bakit daw ako nagbibirig pa? Ibig sabihin kayo yung kaliit? Hoy, malaki to! Ano? Yung itlog. Alam mo ba yung misis ko? Yung itlog ko, Oh. Madalas ikumpara ng misis ko sa itlog na pula. Ang ibig mong sabihin, sabi ng misis mo is ganun daw, kasula. Hindi, ganun daw kaalat. Parang kasi. Alam mo yung lolo't lola ko, napaka-sweet. Yes, nakita ko kanina. Oo. Yung lolo't lola ko, nung anibersaryo nila, ikalimampu, nung Pebrero, sabi ng lola ko, sweetheart, ang mainam kaya ang gawain natin, ibalik natin yung dati na pag nagde-date tayo at anniversary natin, nagde-date tayo, kumakain tayo ng hapunan na walang saplot. Sweet. Oo, ganun nga ginawa nila. Nag-dinner sila, walang damit. Tapos? Eh sabi ng lola ko, sweetheart, abay kahit pala matatanda na tayo, nakakaramdam pa rin ng init ng pagmamahalan ang ating mga katawan. Ano sabi ng lolo? Eh luka-luka ka pala nakasawsaw yung suso mo sa kape. Yung lola ko, napakabait yan. Nung nabubuhay pa, natatandaan ko. Bakit? Eh yung lola ko kasi, nung walang pamahanda yung anak ko, wala kaming pera eh. Oh. Eh sabi ng lola ko, akin na yung pera ninong naipon at ako maninindahan para magka-birthday ang apo ko na yan, magkahanda. Umalis yung lola ko, pumunta ng palengke ng kalumpit. Tama. Pagbalik pare, may dalang 3 sakong pansit na panghanda. Hindi pa nagalaw yung 1,000. Wow! Ang daming dala naman, bakit? Ang sabi ng lola ko, sumali daw siya sa isang contest sa plaza, siya nanalo. Anong contest? Palakihan ng are. So, anong sabi ni lolo? Eh sabi nga ng lolo, ano ka ba naman? May tanda-tanda mo na eh. Sumali ka pa sa palakihan ng are at